Blessed be your name. When the sun shining down on me, when the world's all its best should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, Lord, send them to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Give and take away. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your In Psalms chapter 2 verse 8 says, As of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. So this song will remind us that God's heart has always been for the people, for the nations. From the beginning, His desire to bless all peoples through His covenant with Abraham in Genesis chapter 12. So in this verse, it will remind us that God give us a promise. If we ask, He will give the nations as our inheritance. So let's declare and sing this song with our heart, and let's ask the Lord. So let's sing this song. You said, as in you will receive whatever you need. You said, pray and I'll hear from heaven, and I'll heal your land. You said, your glory will fill the earth.
That's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light. As it rises on us, you said, I send out the nations to you, oh Lord. That's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light. As it rises on us. We ask for the nation. Let's declare, let's ask the Lord and sing. Oh Lord, we ask for the nation. Oh Lord, we ask for the nation. Oh Lord, we ask for the nation. May I ask the servers to please serve the emblems and please sit down. Yes, to communion muna tayo ngayon. Sarap magpuri sa Panginoon, di po ba? Nawala yung boses ko. Yes. You may sit down, please. Yes, in 1 Corinthians chapter 11, pinapaalala sa atin ng Panginoon na we take the emblems to remember His death and suffering. Bakit palagi, no? Pinapaalala sa atin palagi kasi ang paalala daw ay gamot ng nakakalimot, di po ba? So, why does the Lord want us to remember it always? Bakit gusto niya ipaalala sa atin palagi? Palagi niya ipapaalala sa atin na namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Palagi niyang kailangan dapat natin maaalala yun para tayo ay ma-refresh, di po ba? Kasi minsan, we thought, we are thinking na okay na ako. Kayang-kaya ko lahat. Pero, kung walang backing si Lord, walang victory, di po ba? Yung victory natin, pansamantala lang. Di po ba? Kasi, without God, we will be looking at the world and everything that it can offer us. The work, the fame, the honor, lahat yun gusto natin because it is of the world and we are living here. Di po ba? Kaya nga gusto ni Lord ipaalala sa atin, hindi kayo dito sa mundo. Tinubos ko kayo with my precious blood para mamuhay sa kingdom ko. Di po ba? Sabi nga niya, if we go on, if we continue, sabi niya dito, for every time you eat this bread and drink this cup, sa verse 26 at 1 Corinthians chapter 11, you are announcing the Lord's death until He comes again. You are announcing or proclaiming, di po ba? We are proclaiming here as a family of God, as the body of Christ, that He is coming again. We are proclaiming His death. That's why we are here, no? Kasi andito ako kasi mahal ko si Jesus Christ. Alam ko namatay siya para sa akin. Tinubos niya ako and I am
reconnected with my father again. The wall, the barrier, binasag niya yon. At alam niyo po ba na we are going to proclaim that until He comes again. How do we do it? So here, we do it as a family. As a CCM family, we proclaim it by receiving the emblems. Di po ba? And how about the rest of the days of the week? Sabi nga, di ba mayroon tayong spiritual sphere? And doon sa spiritual sphere natin, how are we proclaiming the death of Jesus? By change lives, di ba? By influencing them to believe in Jesus Christ, to receive Jesus Christ in our lives. Are we really influencing them? Sa house, sa neighbors, sa school, sa offices natin, in our businesses, are we really influencing them? Because communion wants us to remember na kailangan mag-focus tayo. Mag-focus tayo kay Jesus. Mag-focus tayo sa ginawa niya sa atin sa cross. Every day of our lives. Hindi lamang during Sundays. Di ba? Alala ko yung isang kwento ng sa Luke chapter 10 verses 38 to 42. That was a story of two sisters, si Martha and Mary. Di ba? Nagpunta si Jesus Christ with His disciples to the house of Mary and Martha. At siyempre, disciples with His disciples, mga alagad niya. So, hindi lang naging isa si Jesus, may kasama sila. So, in that, siyempre, pagka hospitable sila, they have to prepare the food. And hindi basta-basta yung paghahandaan nila ng pagkain si Jesus Christ. Di po ba? But, anong ginawa ni Mary? She was seated at the feet of Jesus, listening to Him. Si Martha, busy siya na nagpre-prepare ng food para sa bisita niya. At may sinabi pa siya kay Jesus Christ. Sabi niya, hakayaan mo ba na si Mary ay nakaupo lang dyan at ako lang ang maghahanda ng pagkain? Sabihin mo sa kanya, tulungan niya ako. So inutusan pa niya si Jesus, di ba? Ano ang sinabi ni Jesus Christ sa kanya? I want to read it in English. Si pasang mas yung sa English. Sabi niya, Martha, Martha. So twice tinawag ni Jesus Christ. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. It will not be taken away from her. At sabi niya, it is indeed only one. Few things are needed, and it is indeed only one. To sit down at the feet of Jesus, listening to Him. Diba? Ngayon, Sunday, did you come to really listen to Jesus? Or to fellowship only? Did you come with all the worries with you? Kung ano yung gagawin mo pa mamaya, or the plans you have for the whole week? Or are you going to sit down at the feet of Jesus ngayon at makikinig ako, I have something from Jesus today? At hindi lamang on Sunday, on our daily devotion, on your own devotion, on your own reading the Bible, ginagawa ba natin yon? To listen to Him, to be at His feet? You know, maraming pagkakataon na pwede tayong makinig, and we have to run for that. Yung Bible study, are you really eager to listen to the Lord? Sa Bible study natin? Or are you making a lot of excuses? Because you are crouching for the wealth of the world. We have DSE on October, the end of October, training yon.
and you will learn a lot. It is always announced. Did you ever think of preparing for that? May ibibigay si Jesus sa akin. May ibibigay si Lord sa akin. Or iniisip mo kaagad, ay may schedule ako. Uunahin ko yon bago si Jesus. Meron tayong conference on January. Alam ko, you have to pay for that. Ngayon pa lang, inaasam mo na ba na sumama at makinig kay Jesus? Or iniisip mo na agad, mahal, and may work ako? Or are you preparing now? Ibibigay ko na yung advance ko na, yung payment ko, maghuhulugan na ako para sure. Alam ni Lord yung puso natin. Di po ba? Kung talagang eager tayo na makinig sa Kanya. And so with the worship team and all the ministries, ministry ka na lang ba? Wala ka ng devotion? Nakikita natin dito, si Mary, very devoted siya. And what did the Lord said? Sinabi ba niya, tulungan mo si Martha? Hindi eh. Kung siguro nakinig din si Martha, mamaya na sila kakain. Later on yung food, di ba? Pero he appreciated what Mary did. And it will not be taken away from her. And what you will hear will not be taken away from you, and it will mold us. It will mold us into the Christ likeness that God wants us to have, para tayo ay makapag-proclaim not only with our mouth but with our life. Di po ba? That's why we're here. Hindi natin sasayangin yung punta natin dito. Di po ba? Hindi natin sasayangin yung Bible study. Every time na may mag-offer this Bible study, punta tayo. There's fellowship, we go. Because we will grow. It is the sitting down that will make you stand up during trials. It is the sitting down or pagka wala yung sitting down, puro action. Sabi nga nung isang pastor na narinig ko, work without worship produces worry. And adoration, yung action without adoration will produce aggravation. Puro trabaho tayo. Later on, mahina tayo. We are weak. And later on, alam nyo, unti-unting tinatangay tayo. Unti-unting magpapaalam ka muna, hindi muna ako makaka-join, then later on, hindi mo ako mag-church, and then later on, ganun na, tangay ka na ng mundo. And that is, for us, dangerous. That's why pinapaalalahanan nila tayo ng Panginoon every Sunday during communion. Sinasabi doon sa Isaiah, those who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. The only thing we can survive this world is sitting down so that we could stand up. Yung ginagawa mo, puro standing up, puro action, walang devotion, will lead us to worry and aggravation. So, today, let us be reminded, let us be renewed, let us be restored. Okay, as we drink, as we take the communion emblems, walang power yun, those are just emblems. But the Spirit of the Lord will give us power. At yung power ni Lord at work in us, pag marami tayong stored na words ng Panginoon sa ating puso. Pag wala yun, walang walang power, walang ibuboost na power ng Holy Spirit sa buhay natin. Okay, let's pray before we receive the emblems. Thank you, Lord. You are so good. Panginoon, makasalanan po kami. Pero minahal niyo kami ng lubos-lubos, Lord God. Pinadala niyo po, Panginoon, ang inyong bugtong na anak. Nag-iisang anak, Panginoon, para magkatawang tao. Lord, pag hindi siya pumayag ng magkatawang tao,
walang tutubos sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord Jesus, dahil nagsakripisyo kayo, Panginoon. Ang katawan ninyo, binugbog, sinaksak, sinaktan, na kami dapat, Panginoon, yung masasaktan. Kami dapat, Panginoon, yung mamamatay. Pero pinili niyong gawin iyon dahil mahal niyo kami, Panginoon. At Lord, ang mga salita ninyo, Lord God, yung gospel ninyo, na siyang magbibigay sa amin ng buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, na hindi ito babaliwalain. Araw-araw, oras-oras, minuminuto sa buhay namin. Ito ang magpapalakas sa amin, Panginoon. At ito'y tatanggapin namin ng emblem na ito. Sagisag, Panginoon, ng inyong katawan na inyong binigay sa amin. Let us take the bread. We continue to pray, Lord, to thank you for the blood that was shed on the cross. Panginoon, ang dugo mo, Lord, ang siyang nagtatakip ng aming mga kasalanan sa mata ng aming Panginoong Diyos. Ito ang sagisag, Panginoon, na kami ay inyong mga anak, na kami ay tinatahanan ng inyong banal na Espiritu. At Panginoon, we can just say, thank you, Panginoon. This blood that was shed on the cross, we will always remember na ito, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami ay nailigtas. At kayo ay pumasok sa aming puso at maghari dito at maging Diyos namin at tagapagligtas. We now, inumin natin ang juice. Thank you, Lord God. May we thank you by living our lives to the fullest, by living our lives sitting down, reaching out to you, soaking in your presence, oh God. It's because that's on the way we could live a life to the fullest. In Jesus' name we pray. Amen. Merry Christmas. Pasko na naman. So, looking forward. Yung kapitbahay naming restaurant, ang dami ng parol. Kasama sa kanyang renovation ang pagkakabit ng parol. So, of course, pagka Christmas, may bear, di ba? May pambili rin ng bear dahil may 13-month pay. But today, ay ating pagpapatuloy, bagong buwan, bagong theme. At ang theme natin sa buwan na to ay Practical Talks for Those in Ministry. O practical na mga usapan para sa mga naroon sa ministeryo. And I hope and I know kung tayo ay totoong kumikilala sa Panginoon ay meron tayong kanya-kanyang pinaglilingkuran. Dahil yun ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoon. So today, gusto kong ating makilala at malaman ang dahilan kung bakit ito ang ating pag-uusapan. So practical talks for those in ministry. So ang ating layunin kung bakit tayo mag-aaral nito sa Luke chapter 10, buong chapter ay to learn and accept that successful ministries require clear understanding of Jesus' mission and method. So,
gusto kong ating matutunan at tanggapin na ang matagumpay na paglilingkod o ministeryo ay nangangailangan ng maliwanag na pag-unawa sa pamamaraan at misyon ng ating Panginoon. So, at ang misyon at pamamaraan na yon ay ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. So, noong Sunday ay ating napakinggan at salamat sa paggamit ng Panginoon kay Brother Ken. Merong dalawang essentials para talagang tayo ay sabi nating sabi nating makapaglingkod sa Panginoon at doon sa kanyang tawag nitong at yung tawag doon yung kanyang anong tawag doon sa ginawa mo may object lesson ay in-emphasize niya ng husto ang pangangailangan ng dalawang bagay, pagtitiwala at pagtitiyaga, trust and patience. Kasi ang maglingkod sa Panginoon ay di madali kasi hindi nga ito popular. At totoo, naglilingkod kalimitan ay nagkakaroon pa ng mga sabi nating problema na sa pangkaraniwang tao ay hindi nila nararanasan. Totoo yan, ba? Yung mga sabi natin walang kaugnayan sa Panginoon. Kung minsan ang iniisip natin silang nakakainggit, para sila ang mas masaya, mas masagana, walang limit sa kanilang pleasure. At kung minsan ang hinahabol natin. But gusto kong idagdag sa sinabi ng ating kapatid na sa pagtitiyaga at sa kanilang pagtitiwala, ito ay kailangan dahil merong doon sa, especially sa chapter 9, 51 to 62 na reference natin, merong kailangang sabihin nating mga bagay, yung demands ng discipleship, ng pagiging tagasunod ng Panginoon. Kasi maliwanag na naman sa atin na a disciple is someone who follows Jesus and is being changed by Jesus and in a mission with Jesus. So doon sa sentence na yon, dahil ang ating sinusundan ay dumaan doon at ginawa yon, merong 4 na demands ng discipleship. At gusto yun makita natin yung kanyang pamamaraan. The first demand, makababasa natin sa 9:51 to 56 is discipleship demands mercy. Kailangan tayo mahabagin, maawain. Kasi ang paglilingkuran natin ay ang sa katotohanan na hindi katulad natin. At kuminsan nga sila ang dahilan ng ating problema. Kuminsan ginagawa nila ay hindi natin nagugustuhan. Katulad ng mga Samaritano, makikiraan lang si Jesus sa Luke chapter 9, 51 to 56, hindi sila pinayagan. So wala namang masama makiraan, di ba? Pero dahil iba ang kanilang tradisyon, iba yung kanilang pinaniniwalaan, ayaw nilang payagan si Jesus. Ang gusto ni James at ni John, magkapatid, tinawag ni Jesus na sons of thunder, ang mga anak ng kulog. Sabi niya, babagsakan natin ng apoy. Katulad ng ginawa ni Elijah sa mga mesahero ni Hezekiah. Gusto niya, Azariah pala. Azariah ay kailangang sila masunog. So sabi ni Jesus, hindi yan ang ating gagawin. So discipleship demands mercy. Pangalawa, discipleship, sabi sa John 9:57 to 58 is demands sacrifice. Kasi yung tao na isa na tumawag, siya ang nag-volunteer. Gusto ko makita natin yun. Siya ang nagsabi kay Jesus, pang sabi niya kay Jesus, doon sa 9:57 to 58, Panginoon, susunod ako saan ka mapumunta. Pero ang sagot ni Jesus sa kanya, alam mo ba ang ginagawa mo? Kasi doon sa pupuntahan ko, hindi wala akong tutuluyan. Hindi ko alam kung saan ako matutulog, saan ako kakain. So hindi natin alam, naging tugon noong lumapit na yon. Pangalawa, meron pang isang, si Jesus naman ang active dito, siya ang tumawag mismo. Sa 9:59 to 60, sabi ni Jesus, follow me. Ang sagot ng lalaki, libing ko muna ang tatay ko. Diba? So, ibig sabihin, at that time, kung ating iisipin, dahil ililibing, ibig sabihin patay. Pero alam natin, kung siya ay isang Hudyo, at alam ko siya ay isang Hudyo,
ang mga Hudyo, katulad ng mga Muslim, same day na namatay, same day na ililibing. So, anong isinasabi ng lalaki na ito? Kapag wala na ako ibang kabalan, pagkapatay na ang tatay ko, which is a social responsibility na kanyang gawin, pag natapos ko na lahat ang aking social responsibility, then susunod na ako sa iyo. So that's demands devotion. Alin ang uunahin mo? Yung relasyon mo sa iba o yung mga responsibilidad mo sa iba o ang responsibilidad mo sa Panginoon? At sa last verse, sa 9:51 to 62, sabi doon ay ang sumusunod kay Jesus, hindi pwede yung lumilingon sa likod. Diba? Nakatingin sa pinanggalingan at daladala yung mga nakaraan habang sumusunod. So, sabi niya ay hindi pwede ang isang nag-aararo ay nakatingin sa likod. Ako, farmer, nag-araro rin ako minsan. Pagka ikaw ay doon nakatingin, sigurado hindi tama yung daan. Saka yung baka, yun ang ginagamit noon kung saan pupunta. So, kailangan focus. Kailangan talagang desidido ka, ito ang gagawin mo. So, naintindihan ito at sa aking palagay, dahil ang pag-uusapan natin ay mas malaking grupo na ang isinugo ng Panginoon. Pero gusto kong balikan ang background. Bakit ba kailangan tumawag ng mas maraming tao si Jesus at gawin yung ginawa ng 12? Mamaya mababasa natin ito. Kasi ngayon ay desidido na. Kasi ang Luke chapter 9 verse 51, ang sabi ito yung natawag nating invisible separation between the first part of Jesus' ministry and the last part of Jesus' ministry. Sabi sa Luke 9:51, kung babasahin dito, sabi niya, as the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out to Jerusalem. Sa ibang translation, Jesus set his face towards Jerusalem. So ngayon, sa pagkakataon na ito, ang hinaharap na ni Jesus ay hindi yung mag-prepare ng maraming mga tao, kundi i-prepare ang kanyang sarili for his eventual sacrifice. So kung noong una ang lahat ng kanyang ministry, I don't know if it's 1 or 2 years, ay sa Galilea, ngayon ang kanyang gagawin ay maglalakbay siya simula sa kanyang headquarters sa Capernaum patungo sa Jerusalem at hindi na siya babalik sa Galilea kundi after his sacrifice. And that's exactly what happened. So ngayon, ang kanyang focus, gusto ko maintindihan natin, ang kanyang dadaanan ay mga lugar na pinagaharian at ang majority ay talagang mga Hudyo. Sa Galilee, mix ang kanilang mga tao dyan. At merong theological reason kung bakit sa Galilee ang laging sinasabi ni Jesus, huwag niyo munang sabihin sa iba. Now he is openly facing the Jews head-on. Kaya itong pag-uusapan natin, yung 72, may kaugnayan doon sa background na aking nabanggit. Okay? So kasi bawat isa sa atin, tandaan natin na an effective preacher, an effective speaker should always adjust his ways and his method sa audience. Kung gusto niyang marinig, gusto niyang mapakinggan. So the audience is new at this time and the audience is greater and the audience seemed to be wiser than what he was facing before. So magsasend siya ng 72. So sa ibang magugulat kayo, sa ibang mga translations ang nakasulat ay 70. Dito kay Luke 72. Pero natin masyadong pag-usapan yan. So basahin natin ang mga talata at habang binabasa natin isa-isa ay ating tingnan ang isang bagay na gusto kong matandaan natin ngayong araw na to. Kung maaari ay inyong tandaan to. So sabi diyan, ministry is the responsibility of everyone and not of a select few in the church.
and ministers of the word should neither take the credit nor the blame for the people's response to the message. So, ang paglilingkod ay kapananagutan ng lahat at hindi ng ilang nasa iglesia. At ang lahat na naglilingkod, ang mga ministro ng salita ng Diyos, ay hindi dapat na angkinin ang kredito o ang glory o anuman o kaya ang sisi sa tugon ng mga tao sa mensaheng ibinahagi niya. Para sa akin, it's very liberating, nagpapalaya. Kasi noong unang panahon, lungkot na lungkot ako kapag pagkatapos ng isang conversation, nag-share ka ng good news. Parang wala lang. Parang walang narinig. Okay, humingi ng payo, tapos iba ang ginawa. Pero lumalapit na naghahanap lang pala ng kakampi sa kanyang naisip na. So, sa ating pag-uusap ngayon, gusto ko matandaan natin, at ito yung pinaka-importante, di ba, practical talks. Ang ating theme for naman. Matandaan lang natin na ang ating responsibilidad ay sabihin ng katotohanan. Pagkatapos noon, kung ano ang gagawin ng taong ating sinabihan, kanya na yung pananagutan. Sabihin mo sa katabi mo, tanda mo yan, ha? Ha? Tanda mo yan. Very important. Kasi hindi ka matatakot na sabihin. Kaya kayong iba kasi, kaya natatakot, baka naman hindi ako pakinggan. Today, gusto kong makalaya tayo sa ganong pananaw. So basahin natin ng isang-isa. There are 16 verses here, but we go through it and we will find time, hopefully, sa dulo para ating magkaroon, ma-share natin sa iba ang ating katugunan sa bagay na ito. So, sa chapter 10, verses 1 and 2, mababasa natin ang naka-display sa harap. Sabi niya, the Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places he planned to visit. Na rin maglalakbay siya. These were his instructions to them. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord, who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into the fields. So, tingnan natin ano bang sinasabi nito. Sabi niya, chose 72 or 70 other. Ibig sabihin yung nauna, unang grupo, yung pangalawa, mas marami. And they are together in pairs. May sama-sama magkapares. Ibig sabihin, dala-dalawa. Bakit? Ang tanong, why send in pairs? So, nabanggit ko kanina, ang lahat ng ginagawa nito ay ni Jesus approach ngayon ay applicable and acceptable to sa mga Hudyo. Number one reason bakit sila in pairs sa mga Hudyo kasi kailangan lahat ng sinabi mo sa isa ay meron kang kasama na magpapatotoo na totoo yon. There must be a witness. So, ibig sabihin, pag dalawa sila, yung isa yung nagsabi, yung isa mag-affirm, so in the eyes of the Jew, you are telling the truth. Diba? To establish the truth, according to Jewish tradition, there must be two witnesses, kaya in pairs. Of course, sa ating military, lagi rin in pairs, pagka sila may yung scouts na magpapatrol at sabi natin magtitignan yung intelligence work, they always come in pairs. Kasi pag may nangyari sa isa, merong magtutuloy pa. So, yun ang pangalawang dahilan. Because there will be rejection and persecution. And so, when you have someone with you, kahit na ikaw ay nabigo, kuminsan na yun ng paraan para muli ka pang magpatuloy. Papalakasin nila ang isa't isa. At higit sa lahat, ito lagi natin pinag-uusapan
Number one ingredient para sa maging successful ang isang iglesia is what we call teamwork. And for us to have a team, there must be at least 2 people. Diba? 2 tao. Pero ang totoo, kahit nag-iisa ka, yung iba nga, kaya hindi na nag-church, sabi nila, pag ako tsaka si Jesus ay magkasama, kahit na hindi ako nag-church, okay na kami. Kasi 2 naman kami lagi. Diba? Me and Jesus, okay na yan. So they neglect. And, kaya nga sa ibang bansa, sabi nila, only 25% of people goes to church regularly. And when they go to church regularly, that means at least once a month. Yun ang napag-usapan namin ni Brother Firch, yun daw ang challenge. At saka sa Canada, pag nakakapag-church sila na one time a month, okay na yan. But here, makikita natin dito, sabi nito, the harvest is great. Ito yung simula ng practical talk. So sabi niya, masyadong malawak ang pag-aani. So pag sinabing ani, hindi tanim, di ba? Pag ani, meron ng bunga na itanim na, i-gather mo na lang. So, yun din ang sitwasyon ngayon. Ang mga tao, lalo na sa Pilipinas, lahat halos naniniwala sa Diyos. Pero meron silang kanya-kanyang paraan, kaya kailangan ng mas maraming manggagawa. So, 72. So, sabi niya, so pray to the Lord who is in charge of the harvest to send more workers into His fields. So, gusto kong i-emphasize yung bagay na yon. Okay? Ang unang gagawin ng isinugo ng Panginoon ay pray to the Lord. Ang prayer, sana madagdagan kami. Hindi mangyayari yon kung hindi ka magpapatuloy. Hindi tayo madadagdagan kung tayo lang, hindi tayo nag-aanyaya, hindi tayo nagsasabi sa iba. But our prayer must be answered through our own obedience. So pray to the Lord. Ang ibig sabihin, manalangin ka sa Diyos at ang unang dapat na gagawa ng ipinapanalangin mo, ikaw rin. Di ba ganun din, di ba? Pag tayo nagpe-pray, hindi tayo aasa habang ako'y nakarating, naririto, nakaluhod, nakapikit, tumikitigin sa langit, dadating yung pagpapala. Di ba? Malaking problema yon. When you pray to the Lord, you do what is right and do what is necessary para yung prayer mo masagot. Maliwanag ba sa atin yan, di ba? Ang unang gagamitin ni Lord para ang prayer mo'y mangyari, ikaw rin. So kung ikaw ay nananalangin na magkaroon ng trabaho, hindi lalapit ang trabaho sa iyo. Unless you are, sabi natin nga ay nakalista na sa mga headhunters. Alam mo yung headhunters ngayon, yung mga tao na naghahanap ng ulo na matalino at may laman at sila nag-o-offer ng trabaho. Pero sa majority sa atin, hindi dadating ang answered prayer kung tayo ay nagpe-pray lang. So pray to the Lord of the harvest. Kailangan yun ang gagawin. To send more workers kasi lumalawak nga at hanggang sa kasalukuyan, napakalawak. Kaya nga yung ating Matthew 28, 19-20, go into all the world. Make disciples of all nations. Kaya ang ating mission, gusto ko maalaala natin, saan man kayo makarating dahil sa inyong profesyon, dahil sa inyong negosyo, ang ating gustong ma-develop sa loob, kaya tayo nagtitipon-tipon, ay mag-raise tayo ng mga workers in the fields na saan man sila makarating, ang kanilang number one priority is to give glory to the Lord by sharing the gospel. So, yan ang una kong gusto kong tandaan natin, di ba? Malawak ang gawain, kaya kailangan ng mas maraming manggagawa. Verses 3-4, pagpatuloy natin. So sabihin niya sa
verses 3 to 4, "Go, I am sending you out like lambs among wolves. Do not take a purse or bag or sandals and do not greet anyone on the road." Pero nyo, napakabigat nung ano. Huwag kang magdala ng anumang bagay. Lalakad ka ng extra pair of sandals. Baka dito ay walang nagal. Sa NLT na isa ay walang sandals. Ito extra pair. Medyo mas practical ito. Pero ito mas mabigat lalakad ka ng nakaapak. Okay? Alam nyo, ano kahirap yon? Kasi disyerto. Disyerto ang dadaanan mo tapos nakapaa ka. Punta kayo sa Boracay, di ba? Doon ang buhangin hindi mainit. Pero sa ibang lugar, lalo na sa Nasugbu, itim. Nothing against it from people from Nasugbu. Ang init ng buhangin kapag tanghali. And sabi dito, huwag kang magdala ng extra pair. Ang higit sa lahat, ang nakakatakot, you are like a lamb among wolves. Ikaw ay isang tupa sa gitna ng mga lobo. Anong ibig sabihin? Sisilain ka ng mga yan. Kasakmali, ikaw ang kanilang pagkain. Alaala ko yung manok at saka yung baboy, di ba? Sino ba ang nagbigay sino ang nag-commit at sino yung nag-surrender? Ang commitment ng manok ay magbigay ng itlog. Ang surrender ng baboy para maging bacon, mamatay. Di ba? Wala pa akong nakitang baboy na kapi-kapiraso ginagawang bacon. Sakit no, di ba? So, lambs among wolves. Pero ano ba talaga ang tawag dito sa mga disciples na ito? Ang tawag sa kanila sa Greek ay apostelio, or from which we derive the word apostle. Ang salitang apostle, ang ibig sabihin ay sugo. Okay? Kaya merong pasugo. Okay? Okay? Sugo. Envoy. Ambassador. Kapag ikaw ay ambassador, you represent the country, you represent the king. Kung ano ang treatment sa king, dapat ikaw ay treat ng mga tao na gayon. Pero anong aasahan nila? Ang sabi nila, ni Jesus sa kanila, you are lamb among wolves. So huwag mong asahan, sinasabi ni Jesus sa kanya, na kapag ginawa mo at sumunod ka sa akin, yung kanilang takot at yung kanilang respeto sa akin ay matatanggap mo. But still you will remain my apostle. You remain my envoy. Kahit pwedeng may tumanggap, may pwedeng hindi. Okay? Despite the power and authority na dala-dala nila. Kasi ang gagawin nila ay katulad ng ginawa ni Jesus, katulad din ng ginawa ng 12. Anong ginagawa nila? Papagaling ng mga may sakit, yung mga demonyo, ikanilang tinataboy. At they are preparing. Kasi sabi ni Jesus, bago ako pumunta doon, kayo muna. Papakilala nila si Jesus. That's the apostle. That's the disciple na isinend out. So, kailangan, sabi dito, travel light. And higit sa lahat, don't stop to greet anyone. Bawal pa yung kwentuhan ng matagal sa kalsada. Ang hirap sa mga babae niyan, di ba? Sa mga lalaki, medyo simple yan. Pero sa mga babae, tama ba? Baka may magalit sa inyo. Tinasabi ko lang totoo. Kasi sabi ang babae raw, sabi ng mga psychiatrists, psychologists, they need to spit out 50,000 words a day. 50,000 words. Mabuti sana kung speaking in tongues ang ginagamit nila. Di ba? Kaya huwag kayo lalaki, makinig lang. Makinig. Basta nailabas na yan, huwag nyo nang patulan. Alright? So, baka tayo maligaw. Hindi marriage counseling ang ating ginagawa ngayon. Okay? So, tuloy natin. So,
nababasa na natin, 4 to 6. Tama ba? 5 to 7. Basahin na riyan, nakalagay sa ating likod. So, sabi diyan, whenever you enter someone's home, first say, may God's peace be in this house. If those who live there are peaceful, and the blessing will stand. If they are not, the blessing will return to you. Don't move around from home to home. Stay in one place, eating and drinking what they provide. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserve their pay. Medyo parang malawak masyado itong sinasabi. Pagpasok, sabi sa shalom, shalom. Sa Greek, eirene. Shalom, shalom. Pero kailan ba nagkakaroon ng kapayapaan? Ito yung indirect na sinasabi ni Jesus sa kanila. Kailan nagkakaroon ng kapayapaan sa bahay? Sa bahay ninyo. Baka yung sagot na iba pag wala si Mrs. Ano? Ano? Pagtulog siya. Pero ang totoo, this is the direct way na mag-o-offer ka ng solusyon sa problema nila. Kasi sa isang tahanan, pag merong may sakit, walang kapayapaan. At sa kanilang kultura, pag merong may sakit, pinaghaharian niya ng masamang espiritu. So this is an indirect way of saying, yung kailangan nila, provide mo. If they need healing, heal the sick. There is demon possession, drive away the demon. And preach about the kingdom of God. Yung kaharian ng Diyos. Saka, makikita natin daw, in whatever home, di ba? Sabi niya, alinmang tahanan, someone's home. So, walang pipiliin. Tahanang maganda, tahanang pangit, tahanang maraming sasakyan. Wala ko sinabi, ha? Pwede mong pasukin. Lalo ka mabilis, ha? Pwede mong sabihan, may the peace of God be with you. Okay? Now, if they are, sabi niya, kapag tinanggap nila, then they are peaceful people and you stay there. Huwag kang palipat-lipat ng bahay. Okay? Kung anong pagkain, yun ang kainin mo. Okay? Kung anong inumin na ibigay, yun na ang inumin mo. Napakasimple, di ba? Pero sa kultura natin, gumisa, mabigat to, di ba? Yung mga, paano kung ang ulam ay adobong kuliglig? Ano? Adobong ahas. Pinritong palaka. Ha? Masarap daw. Sabi niya, eat whatever is there. Anong ibig sabihin? You do not need to demand kung ano ang iyong offer. Ha? Don't hesitate to accept hospitality. Kung ang tumanggap sa iyo ay walang bed, mahiga ka sa sahig. Kung anong dinatnan, they will be better off when you leave. Kasi the peace of God will be there. And return to that place. Pag aalis ka na ng lugar, saka ka lang hahanap ng bagong titirahan. Di ba? Kasi yun ang ginawa ni Jesus. Tinanggap siya sa bahay ni Peter, sa Capernaum. Ang bahay ni Peter ang naging headquarters niya.
Pag tayo ay magpatuloy, ang magiging bahay na kanyang tutuluyan ay ang bahay ni Mary, ni Martha, and ni Lazarus. At doon siya magkakaroon ng bagong parating headquarters sa Bethany. So ito yung mga sinasabi, mga simpleng mga bagay, pero gusto ko makita natin na kapag sumunod ka kay Jesus, hindi yung hinahanap mo yung comfort, hindi yung return. Pero ang sabi nito, those who work deserve their pay. Pero aasa ka sa kanila. So kung ano yung ginagawa natin sa kanila, sa bandang uli, sabi niya, ginawa ninyo para sa akin. Yung ginawa mo sa messenger ng Panginoon ay ginagawa natin kay Jesus. Okay, so tuloy natin verses 8 to 11. When you enter a town and are welcomed, eat. Gano'n naman. Whatever is set before you, ang kulit ni Jesus, Hebrew way, di ba? Sinabi niya noong una, inulit pa niya. Okay? Pag adobo, adobo. Sa Ilocano, adobado. Anong pagkakaiba? Tawa ang aking katulong. Ang adobo, walang liver. Pag adobado, maraming taba. Sa amin kasi may adobo at may adobado at saka ng mga Ilocano ang tawag siya, igado. Ayan. Pero parehas lang yan. Kainin mo. Pag may dinuguan, ito yung kalaban ng pagkain ng dinuguan. Dinuguan. Di ba? Meron na tayo natin naisip na sitas laban sa pagkain ng dinuguan, di ba? Meron kasing nagbabawal na pagkain ng dinuguan. Kaya ito yung sagot. Ang sabi ni Jesus, kung anong ibigay, igado man yan, o kaya ay dinuguan, kainin mo. Dada, narinig ako ng uncle ko. Okay. Alright. So, maliwanag, di ba? Eat, pero ito ang iyong agenda. Heal the sick and tell them the kingdom of God is near you now. Hindi ka pumunta doon para makikain. Narito yun, para magbigay. But if the town refuses to welcome you, go out into its streets and say, we wipe even the dust of our own from your town from our feet to show that we have abandoned you to your fate. So, kung hindi sila makinig, ipaunawa mo sa kanya, na ginawa namin ang bagay na ito dahil nais naming makalaya kayo at maging bahagi ng kaharian ng Diyos at you are responsible for your choice. Okay, so huwag kayong mapagod. Kung kailangan pa ulit-ulit kasi napakarami sa atin. Kung minsan sabi niya, napakaraming invitation ko na, ang laki na nagastos ko. No problem. Buti nga may nagagastos ka di ba? Tama, di ba? Buti nga ikaw ang nagpapakain, ikaw ang nagtitreat. Okay? 750,000 lang naman ang dinner niya, di ba? Walang problema. Okay? Pero pag hindi sila nakinig, sabihin mo lang, the kingdom of God is near. Itong masakit, and even wicked Sodom will better off than such a town on judgment. So makikita natin dito, talagang ang magiging kausap ay mga Hudyo because ang nakakaalam tungkol sa Sodom and Gomorrah ay yung mga Hudyo. So naririnig nila, napakinggan nila na mas malala ang mangyayari sa inyo kung hindi nyo tanggapin ang mensahe namin kaysa Sodom and Gomorrah. So alam nyo siguro ang nangyari, sinunog. Hanggang ngayon, hinahanap ko nasaan yun. May mga ebidensya kung nasaan siya nung nakikita ng mga archaeologists. Pero higit pa. Bakit higit pa? Kasi sa Sodom and Gomorrah, nang sunugin, namatay lahat. Imagine this. Ikaw nasusunog pero hindi ka mamatay-matay. Sakit noon, di ba? Lapnos na, 3rd degree burns mo. Damang-dama mo pa rin. Kaya talagang mas malala. Okay? Mapalapit ka nga lang sa apoy. Nagugulat ka na. Aray! Ay papaano kung forever nasa gitna ka ng apoy? That's the destiny. Sabi niya, on Judgment Day. Okay, so
summary natin. Hanggang, nabasa na natin hanggang 11, tama ba? Hanggang 12 na pala eh. So makita natin dito ang summary ng lahat ng sinabi ni Jesus. Nasaan na yun? Pakiabante na lang, nawala na sa akin eh. Ayan. Bakit kailangan na maraming mga manggagawa? Sabi sa verse 2, because the labor force is weak. Kukunti kasi. Diba? Sa isang battle, kailangan mas maraming sundalo. Pangalawa, the competition is as fierce as wolves. Ang kalaban ay parang mga lobo. Sa verse 4, part 1, the travel provisions are not ideal. So, hindi ka magdadala ng kaino, simple lang. Dadalhin mo yung lahat na kailangan mo lang. And the time is limited. Kaya magmadali. Huwag ka nang makipagkwentuhan sa daan. May iba-ibang dahilan yan, pero hindi ko na ipapaliwanag siguro sometime later on. And then the benefits and pay depend on others. Wala ka dala-dala, kaya kung ano lang ibibigay sa'yo, yun ang ibinibigay sa'yo ni Lord. Tanggapin mo. And most of the time, it's just the shelter and the food. Okay? And the message can be rejected. Ginawa mo na lahat, pero ayaw makinig. And lastly, kapag may ginagawa at nagpapatuloy, kamumuhian ka pa ng iba. Obedience can isolate workers from others. So, yun ang simpleng sinabi ng ating Panginoon sa kanila. Very clear, di ba? So, ngayon, pag nagawa nyo na yan, ano ang resulta sa hindi makikinig? Yun yung naririto sa verse 13 to 15. Sabi niyo, what sorrow awaits you, Chorazin and Bethsaida? For if the miracles I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon, their people would have repented of their sins long ago, clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse. Yes, Tyre and Sidon will be better off on judgment day than you. And you people of Capernaum, will you be honored in heaven? No, you will go down to the place of the dead. Ano ba yung Chorazin? Ano yung Bethsaida? Ano yung Capernaum? These are towns north of the Sea of Galilee. Dito nagkaroon ng mas maraming himala ang ating Panginoon. Pero ginawa na nila, hindi pa rin siya tinanggap. Lalo na sa Capernaum, sabi nga ay, sa Mark sabi niya ay no prophet is respected or accepted in his hometown. Kaya ang sabi ni Jesus na pampalakas sa loob ng mga 72 na kanyang ginawa, yung Tyre and Sidon naman, there's two cities who are prophesied to be destroyed in the future. They represents the rest of the world na hindi makikinig sa salita ng Diyos. Sabi, mas mabuti pa ang magiging kalagayan nila kaysa doon sa mga nakasaksi sa ginagawa ni Jesus at hindi nakinig, hindi sumunod. So ngayong araw na ito, kung naririnig mo na, tinatawag ka ng Panginoon para sabi niya, it's not, the ministry is for everyone. This is the warning. But this is also an encouragement sa mga sa 72. Sabi niya ay, sa wikang Tagalog, sabi niya, kahabag-habag. Kayo, taga Chorazin at saka Bethsaida at saka Capernaum. Saka ang ibig sabihin ng ay, sabi nating, kalungkutan na dadating sa inyo. Dahil merong nakaambang paghatol na inyong matatanggap. And ito yung pinakamagandang bahagi sa verse 16. Ang sabi sa verse 16, then he said to the disciples, kayo nga ang bumasa noong naka-bold letters para matandaan. 1, 2, ulitin natin, sabay-sabay muna. 1, 2, 3, wag mandali ha. 1, 2, 3, go. Okay? So napakaganda, di ba? Kaya malala. Kung di kayo tinanggap,
Ang di tinatanggap, ay ako, si Jesus, pananagutan ko yan. At higit sa lahat, yung nagsugo sa akin na aking ama, ang nire-reject nila. So napakagandang assurance. Patandaan lang natin, yun nga, action speaks louder than words. Diba? Kung minsan, kaya hindi tayo naririnig, hindi naman nakikita sa atin. So, ganun ang simpleng mensahe. Diba? Balik ko yung slides na ginamit ko na noon na gusto kong ipaalala sa atin. Yun yung instruction sa 12, ito rin ang instruction sa 72, at ito ang instruction sa bawat isa sa atin. Prepare well and travel light. So, anong preparasyon? Patuloy na mag-aral sa sarili, para mag-aral sa pamamagitan ng nagdi-disciple sa iyo. Yun ang preparasyon. Payagan mong pakialaman ng buhay mo. Kang magalit kapag pinapansin na nangyayaring di tama. Because He cares. Mahal ka niya. So prepare well. Kasi habang hindi mo iniiwanan yung mga dalahin mo, kaya hayok mong sumunod, talagang mahihirapan ka. Travel light. So toughen up and stay focused. Magpakatatag ka. Kahit ikaw na lang ang gumagawa ng tama, gawin mo pa rin yung alam mong tama. Na ipin-repair sa'yo. Di ba? Hindi mo magagawa ang tama pag hindi ka prepared. Hindi mo alam kung anong katotohanan. So, take every opportunity para higit mong matutunan kung ano ang dadalhin mo. And pangatlo, accept that learning is a lifelong process. Habang buhay ka, talagang matututo ka at tuturuan ka sa inyong karanasan at saka sinasabi ng iba. So, napakaliwanag. Aking ipinapakita uli yung ating slides noong second Sunday of August. Jesus' instructions were clear and specific with time. The time is now. The mission, win souls, make disciples. The circumstances, not ideal. Hindi ka tatanggapin. Hindi yan ang uso. Luma na yan. Diba? Pero yan ang totoo. Then, higit sa lahat, as you share, you learn. Pero pag hindi mo ginagawa, wala kang matututunan. Maliwanag po ba? So, in closing, ministry is the responsibility of everyone, and not of a select few in the church. And ministers of the word should neither take the credit nor the blame for the people's response to the message. So today, meron akong 2 tanong. Nabibigyan ko kayo ng 10 minutes. Makipagkwentuhan sa tao na gusto niyong makasama ngayong araw na ito. Kung hindi kilala, that's good. Opportunity para makilala mo. So, sabi diyan, ministry is both a privilege and a responsibility. What or where is the harvest field that you feel Jesus had entrusted you? Of the privileges that you have now, what is one that you are enjoying and thankful for? So, sa wikang Tagalog, ang paglilingkod ay magkalakip na pribilehiyo at pananagutan. Ano o saan na bukid ang handang anihin ang pinagkatiwala ni Jesus sa iyo? Sa mga pribilehiyo na meron ka ngayon bilang anak ng Diyos, ibig sabihin ano ang kinagagalak mo at gusto mong pasalamatan. Of course, binibigyan ka ng means to contribute, to tell others. So, look for 1 or 2 partners. And I give you 10 minutes para magkaroon ng pagkakataon na sabihin na practical talks. So, practical, wag yung, kaya ibig sabihin ng practical, yung ginagawa mo na. So, ano ba? Use I statements. Share. And then later on, pray. So, wag yung sabihin mo, dapat ganito nangyayari. No, sabihin mo yung ginagawa mo nangyayari sa'yo. Para kung hindi mo nagagawa, aminin. Diba? Para matulungan ka. At kailan ka magsisimula. So, umanap ka ng gusto mong makakwentuhan nang hindi pa masyadong nagsasawa sa'yo. Para madagdagan iyong kakilala. Okay?
Oh, kaya hindi din discourage ko yung mag-asawa kasi hindi lang nagpapahalata yan pero minsan naghihintay niya tumahimik ka. Alright, so hanap po kayo ng kasama. 1 or 2, small groups. Pag-usapan natin ito kasi this is something na gusto kong matulungan tayo lahat. Okay po? Hanap po kayo, 2 o 3. Huwag yung masyadong marami para hindi kayo magka-problema. But be honest, be open. Okay? Hindi natin tatanggalin. Okay? Kung merong first-timer na hindi nyo kakilala, magandang pagkakataon na i-share din nyo. Bigyan nyo ng pagkakataon na mapakinggan sila. Ihanap kayo ng mga kasama nyo. Ha? Yung mga nasa likod, maggrupo rin kayo dyan. It's 3 minutes. Kapag nasa question na number 2 na tayo. Ano ba yung mga privileges meron ka? May trabaho, may negosyo, malusog ang katawan. Sa lahat malaya sa kasalanan. Anong ginagawa mo dahil sa mga pribilehiyo na yan? Saan mo ginagamit yung mga blessings ni Lord sa iyo? Okay, so if you need more time, mamayang lunch natin, pwede niyo pang ipagpatuloy ang inyong kwentuhan. Pag-usapan natin, may lunch tayo dito. At sagutin pa rin natin itong mga tanong na ito. Okay, so I want you to pray for each other kasi para pasalamatan yung mga privileges na meron kayo at higit sa lahat para hingin ng sa Panginoon na ma-realize natin na it's not the acceptance or the rejection that matters, it's the message that we have sent through our words and through our actions. After prayer, balik tayo sa ating mga upuan. Tayo ay magpatuloy. Sana ay na-bless ang inyong kasama sa inyong patotoo at sa ating napakinggan sa araw na to. Okay, so tayo po ito tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Naniniwala na sa araw na ito, naintindihan natin na we do not represent ourselves. Hindi natin daladala ang ating sarili. Kaya nga ang tawag sa iyo ay Kristiyano. Pero ang totoo, mas masarap pakinggan na hindi lamang Kristiyano, kundi ikaw ay tagasunod o disipulo ng Panginoon. Ang salitang Kristiyano ay nabanggit na 3 beses lamang sa Bagong Tipan. Pero, 5. Pero ang salitang tagasunod o disipulo ay 250 times. Yung 72, hindi lamang sila tinawag na tagasunod. Sila ay tinawag na apostol. At bawat isa sa kanila ay ginawa kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila. At sa susunod na linggo, makikita natin ang naging resulta sa buhay nila. Now, kung ang buhay mo ngayon ay parang walang nangyayari, parang paulit-ulit lang, paikot-ikot, maaaring ngayon ang panahon para talagang sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, susunod na ako sa iyo. Walang nagbabago sa isang tao kung nananatili siya sa isang lugar. Sa isang paniniwala. Kahit gaano katagal na yan, nakagisnan mo na. Tinuro sa iyo. Pero ngayong araw na ito, gusto kong isipin mo. Kung wala kang kapanatagan, kasi napakabigat noong sinabi ni Jesus. Kapag hindi mo tinanggap,
ang mensahe na to, mas malala pa kaysa Sodom ang mararanasan mo sa panahon ng paghatol. Sinasabi niya yun sa ating lahat. At kung minsan nagsisikap ka talaga, nagpapakabait ka, gumagawa ng mabuti, pero parang walang kapanatagan. Kasi ang totoo, hindi naman kailangan gawin mo yung dapat na ginagawa mo. Ang kailangan mo manampalataya sa Panginoon. Suko ang iyong buhay. Yun ang tanging paraan para yung Sodom na napakasakit na nangyari ay mas masakit pa ang mangyayari sa iyo. Nakita ko marami mga bagong mukha na naririto ngayon. Alam ko kayo nagpapakabait, nagpapakabuti. Merong magandang balita. Ang magandang balita, yun nga, the preaching of the kingdom. Wala ka nang ibang gagawin kundi manampalataya. Tanggapin na ikaw ay makasalanan at ibigay mo ang iyong kasalanan kay Jesus. Tatakpan niya yon ng kanyang banal na dugo. Makakapamuhay ka ngayon ng may kapanatagan. Higit sa lahat, magiging apostol ka rin, mensahero ng ating Panginoon. Regardless of your age, estado sa buhay, yun ang simula ng kapanatagan. Sabi ni Jesus sa 72, kayong mag-alala. The worker is entitled to his privileges. Puprovide ng Panginoon ang kailangan mo. Ang higit na kailangan nating lahat ay katiyakan na pag tayo bumalik sa Panginoon, sa Kanya tayo babalik. Kasi kung hindi mo siya kilala, paano ka pupunta sa Kanya? Kung hindi mo siya tinanggap, paano ko malalaman na si Jesus na pala ang dinatnan mo? At ang totoo, hindi mo siya makikita kung hindi mo siya kilala. Pero kung kilala mo siya, there is no more. Sabi sa Romans 8:1, there is no more condemnation for them who are in Christ Jesus. Ang tanong na kay Kristo ka na ba? O naroon ka pa rin sa relihiyon mo? O umaasa ka pa ba sa iba? Jesus is more than enough. Is more than enough. There is only one way. Iisa lang. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So mapalad ka na narinig mo ang bagay na ito. Ang aking dalangin. Kung di mo masyadong naunawaan, patuloy mo sa liksikin. At sana makabalik kayo. Dahil ang iglesia na ito, walang ibang mensahe. Jesus is the only way. Hindi ang iyong relihiyon, hindi yung ginagawa mo. Kasi sabi ni Jesus Christ, sabi sa mga propeta, ang iyong pinakamagandang ginagawa ay katulad ng maruming basahan kapag ikukumpara sa kabanalan at kagandahan ng langit. Jesus did it all. Salamat sa Kanya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang dahilan para yung mensahe mo ay masayang. Sa umagang itong aking dalangin, buksan mo ang mga puso ng bawat isa sa amin sa dalawang paraan. Sa mga tao na hindi pa naibigay ang kanilang buhay, ang kanilang mga pasanin sa iyo, kumukakawa ng Panginoon ang paraan para makumbinsi sila. Is the work of your Holy Spirit, Lord. Dinala mo sila sa lugar na ito sa pamamagitan ng kanilang mga kaibigan o kamag-anak dahil gusto mong marinig nila ang katotohanan na ang kaligtasan ay nasa iyo lamang. Panginoon, nagsisikap kami, nagpapakabuti, subalit wala yung kabuluhan dahil ginawa mo na ang kailangan para muli kaming magkaroon ng tamang relasyon, kaugnayan sa iyo.
Lord, Holy Spirit, please work on all of us. At pangalawa, Panginoon, narito kami nakatayo sa inyong harapan. Kasama kami sa malaking crowd na tinawag mo na. Marami sa amin abalang-abala. Maraming problema, walang kapayapaan. Dahil hinahanap namin ang aming kapayapaan sa resulta ng aming mga gawa. Sa mga pagpapala na pinagkakatiwala niyo, Panginoon Lord, ang kailangan namin na ikaw, ang kailangan namin ay kami maging mouthpiece ninyo sa pamamagitan ng aming pahayag at ang aming mga gawa para ang mga taong wala pa sa iyo marinig ang kanyang mabuting balita. Sabi mo, Panginoon, ang aming bahagi ay sabihin sa kanila ang katotohanan. So Lord, tanggalin niyo po ang takot, ang pagiging mahiyain, at sa pamamagitan ng aming mga salita at ang aming mga gawa na nagkakalakip na magbibigay ng magandang mensahe sa iba, pagpalain mo po ang lahat. We are the 72. We are the 70 na nakatayo ngayon. Lord, nawa, bawat isa sa amin, katulad nila ng 70 na iyong pinadala, babalik kami sa iyo, Panginoon. Lord, kahit na mga demonyo nakinig sa amin, patuloy kaming aasa, Panginoon, na sa iyong pagbabalik, isa lamang ang aming maririnig. Well done, good and faithful servant. Hindi ay magagawa yan, Panginoon, pero magagawa mo para sa amin. Lord, please start and continue sa bawat isa sa amin. Sa iyong kawalatian, kapurihan ngayon at magpakailanman. Salamat sa inyong gagawin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Po. Yun, good morning church. Na-bless ba tayong lahat? Pwede ba ako makarinig ng amen? So ayun, ngayon naman as we proceed sa ating tithes and offering, no? So offering is something we do para sa Panginoon, and ang tawag doon is worship. Naniniwala ba kayo doon na yung giving or yung offering is worship natin sa Panginoon? So, ano ba yung sinasabi ng Bible pagdating sa worship? So, before that, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with all your wealth, the first fruit of all your crops. So, kadalasan, no, application natin to kapag may bagong tayong trabaho, no? So, sinong na-try na to? So, dahil first fruit. So, sa madaling salita, unang sahod kapag may bago tayong trabaho, no? So, madalas ginagamit natin to, no? And kadalasan, kapag bagong sahod tayo, syempre, binibigay natin yung best sa Panginoon. And let us be reminded na we must always give our best para sa Panginoon. Hindi lang kapag sagana tayo, kapag mataas yung sahod natin, no? Di ba? Yes, merong sinasabi about sa wealth, no? But lagi rin natin naririnig na it is not just about the amount, how big or small it is. But importante, kung paano natin talaga binibigay sa Panginoon. So in connection sa nung offering or nung giving sa worship, so ano ba sinasabi doon? So sabi sa Romans chapter 12 verse 1, sabi ni Paul, therefore I urge you, brother and sister in Christ, brothers and sisters, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. So that is worship. So ayun yung ibig sabihin ng tunay na worship natin sa Panginoon, no? To offer ourselves as a living sacrifice, no? So kung tutuusin niya, di ba, parang madali na lang natin gawin na madali na lang sobrang dali na lang mag-tithes and offering, madali na lang magbigay para sa Panginoon. Compare doon sa mga naunang tao sa atin, no? Si Abraham, for example.
And yung tunay na sacrifice, no, talagang even yung sarili niyang anak, kaya niyang ibigay para lang sa Panginoon. And kung titignan natin, sobrang hirap nun, no? Pero sa panahon natin ngayon, sobrang privilege na tayo. Tama yung kanina. Sobrang privilege na tayo. Meron na tayong kalayaan na pagpurihan yung Panginoon, na mag-worship tayo sa Kanya. Na wala nang papatay sa atin dahil Christians tayo, no? So, lahat ng bagay na yun ay may connection dun, no? So worship must be our lifestyle, no? Hindi lang kapag, so ganun din sa giving natin, no? Hindi lang siya about sa wealth natin or sa binibigay natin, but also yung ginagawa natin sa Panginoon. Marami tayong pwedeng ibigay sa Panginoon, hindi lang yung mga offering natin, hindi lang sa mga box na yan. But we can give sa Panginoon yung time natin, yung devotion natin, kagaya ng sinabi ni Pastora kanina. Kamusta yung devotion mo? Nakapag-devotion ka ba? And lastly, yung prayer natin sa Panginoon. And yung mga bagay na pwede nating ibigay sa Panginoon. So, worship is a lifestyle. And so, giving is. And so, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Thank you for the privilege and salamat po Panginoon dahil kami, ang bawat isa ay tunay na pinagpapala at patuloy mong pinagpapala, Lord God. Use this offering, Lord God, na tunay na para sa ikatataas ng kingdom mo, O God. And thank you, Panginoon, for reminding us always, Lord, na lahat ng bagay na meron kami ay hindi po dahil sa amin, but dahil po sa kabutihan nyo, dahil po sa faithfulness nyo sa buhay namin, Lord. And turuan nyo po kami lalo na maging mapanatag at lumakas ang aming pagtitiwala sa inyo for providing for us, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Use us mightily, O God, and gamitin niyo po din kami bilang pagpapala sa ibang tao. Gamitin niyo po kami, Lord God, yung mga privilege, Panginoon, and sa mga ministry na meron kami, Lord, bless niyo rin po yan. Maraming salamat. This is pray in Jesus' name. Amen. So, CCM, it's offering time. Okay, and the second one, I want to acknowledge the birthday celebrant for this week, September 7 to 13. So, our birthday celebrant, Sister MJ Ansero. Sister MJ Ansero, maaari po bang tumayo? Ayan. And then, si Sister Leia Makarandang. Sister, nasaan po siya? Wala po. And then, si Sister Digna Gaspar. Ayan. And then, aside sa birthday, ina-acknowledge din natin yung mga nag-celebrate ng anniversary. So, meron po ba? Okay, then third is live group. Okay, so ini-encourage po natin lahat ng member ng church na sumali sa small group. Small group, we will grow the spiritually and be Christ the disciple. So, here po. And then, we have 3 network in our church. So first is the adult and young adult men network, this one. And then please approach Brother Mike Bitug. Maaari po bang tumayo si Brother Mike Bitug? Ayan po, siya po yan. And then for adult and young adult women network, ayan. Please approach to Sister Joanne Bitug. So, maaari po ba tumayo si Sister Joanne Bitug? Ayan po. And then for the student, boys and girls, approach po natin. Please approach Brother Michael Murillo. Asa si Mike? Ayan. Okay? So, ako sa small group small group po namin, ang ginagawa po namin, meron po kaming 40 days devotional challenge.
So meron sa amin binigay yung leader namin na libro kung saan kailangan namin siyang basahin. And then ginagawa ko siya after ng klase ko or mag-vacant ako or pag uwi ko siya galing school. Okay, so ginagawa ko siya and then sinusunod ko yung sinasagutan ko yung mga nandoon sa loob, mga question dun sa book. And then sinisend ko siya sa leader po namin na si Brother Michael Murillo. Okay po. Then, and youth service. So yan, magkakaroon na po tayo ng youth service. So every second and fourth Sunday of the month, 1:30 p.m. So since first week pa lang, today, so next week po, start po siya. After po ng service natin dito, in the afternoon po. Okay po. And then, daily devotion. Yan, daily devotion. Yan. Streaming daily every 6 a.m. at CCM. Facebook group. Ayan po. And then, daily disciple group o D group every Thursday. Ayan, via Zoom. Led by our pastors. And another activities, we have the CCMB 10th anniversary. This coming September 21, 2025. And then, discipleship experience. So, October 29 to 30. Registration fee, 1,200 po. And last, follow us the social media. Okay, the website, Facebook, YouTube, and the Instagram. So, this our announcement. And this our announcement for this week. Let us support the events and activities in our church. So, thank you. Ayan po, hindi po ako kakanta. Let's all rise. Kala nyo magsasolo ako, no? The Lord is good. And all the time, God is good. I just want to share yung my insight for the message this morning. At makikita yan sa verse 1. Verse 1 pa lang, sabi ko, ito na talaga yung pinaka-essence ng word. I hope mag-agree dito si Pastor. Sabi sa verse 1, after this, the Lord anointed 72 others and sent them ahead of Him. Actually, the 72 knows who appointed them. Umpisa pa lang, alam nila kung sino yung nag-send sa kanila, sino yung nag-appoint sa kanila. At tinanong ko yung ushers, ilan ba yung attendees natin ngayon? So for this Sunday alone, meron tayong 106 attendees. Can we give the God the highest praise for this day? At sabihin mo sa katabi mo, I know who appointed me. Ayan. And I just want to bless each and every one of us. Let's receive this blessing. The Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Let's pray, church. Bless our Father God, Lord, maraming salamat for being with us and appointing us and sending us, Lord. I know, Lord God, kung sino ang nag-send sa amin, kilala namin, Lord God. At I believe, Lord God, nasasamahan mo kami. Lord, we thank you, Lord God, for sending us and for being with us. Lord, may you bless everyone for this week sa aming mga trabaho, sa school, sa businesses, Lord God, on our personal lives, on our spiritual lives, Lord God. Wag mo kami lampasan, Lord God. Samahan mo kami araw-araw. Lord, we thank you for this church, Lord God. Thank you for loving every one of us, Lord God. And I pray, Lord God, na itong pagmamahal mo ay mag-reflect sa bawat isa. So we can face, Lord God, so we can reflect, Lord God, yung pagmamahal mo sa amin towards others. Lord,
We thank you, Lord God. And we want just to honor you this day at sa mga susunod na araw. In Jesus' name we pray. Amen, amen. See you again next week, church. Kanina sabi ni Pastora, kaya tayo nandito kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? So, habang tayo nakaupo dyan, sabi niya may matatanggap tayo sa Panginoon. I know, in my heart, may natanggap ako at alam ko rin kayo may natanggap. And sana po ay yung mga natanggap natin ay may share natin as we go on with our lives this week sa ikalalaganap ng kingdom ng ating Panginoon. Amen. Let's sing this song before we leave.